talaga ni Ate Chris. Pinaka-struggle dahil malamig ang panahon, ang pinakakalaban mo yung lamig tapos mahirap pong maligo. How about you, Kim? How about you? Naiyak ko kanina. Dear Ate Charo, please don't forget to watch that on View. I'm promoting you, View, for free. Papunta na tayo sa mga controversial questions. Annyeonghaseyo, Chingadoodle. This is Kring Kim, and thank you, Kringles, for joining me again on this new video. And as you can see, I have guests for tonight, and we're having some samgyeopsal party. I am with the final 4 winners of Hello Idol! Yes, what's up? Lose it. Aja, fighting! Okay, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ako nga po pala si Yukito, ang top 4 ng Hello Idol. Come on, hi everyone. My name is Kian Salas, and so I'm the Top one. two. I'm the one. Lasing ka ba? What's up guys? This is Dion Antonio. Dion Who's Antonio. hungry? Hello everyone, I am JP Saliba. We are here in Seoul. I visited them all the way to Dahanpyeong Station to have like some dinner with them. Pakita nga natin yung pagkain natin. Ay, ang sarap ng Ayan, pagkain, pa. pang malakasan yung pagkain. Yan pa. Ayan. With effort and love. Dito ako para chikain sila. The first treat them to some Ang bait talaga ni Ate Chris. Wait, una-una, na-miss niyo ba ako? Oo naman! Grabe! Every pag may yung first hold, may mga puro ganun yung Alam niyo, expecting kami kanina na may challenge na naman kami. Oh. Ay, nga, ganon! eh. Ganon! Kahit wala na yung show, talagang nagbubulungan kami kapag kinakausap kami ng mga mentors, feeling ko lalabas si Ate Chris. For your first challenge tonight, kayo po ang magbabayad ng inyong Ala kape. ka! Sayang na. Pero yung, Bye guys. Thank you so much. so dito na po nagtatapos yung may subo pa. Till next time. So, you've been here a month. Kamusta naman so far? Parang panaginip din sometimes. Ito na yung isa sa matagal kong inihiling na yun, magte-train ako sa talagang legit na Korean entertainment which is RPW. Pero ayun, parang na-underestimate ko yung lungkot, yung hirap. Kasi parang sabi ko, napapanood naman namin, nag-usap kami lagi na, parang ito yung experience sa nakita natin sa Produce 48. Ay, 48. 48? Produce Babae? 101. Tapos ayun, yung mga reality shows na nangyari. Pero sasabihin ko na sa inyo, spoiler to hindi pa ganun ka-expect yung treatment sa amin. Pero parang sobrang bigat na for us. Yung treatment kasi sa amin, bago kami from the Philippines. So yung culture din inaalala nila. Yeah. I can imagine, So na-witness din yun ng View team na parang grabe, ano pa yan sa inyo, ang maghang pa. Magaan pa, yeah. So ayun, yung experience namin sobrang bigat. Ayun, talagang ito yung ginusto namin. Totoo naman, ginusto nyo to eh. I mean, you could quit anytime, but not everyone is given this opportunity. This opportunity talaga. Ang nakakatuwa lang dito is that yung nakakapagpabuhay sa amin is we got to work with the professionals. Hindi lang sila basta teacher, yung mismong director and producer ng mga gumagawa ng Mamamoo, One Us, nakakaharap namin. And they're giving time and effort para lang matuto kami. Ayun, this is talagang yung a dream come true. So, gagalingan namin. Yuki po, para sa Senado, mga kaibigan. Ki naman, ano yung ginagawa nyo? Like, how's your daily routine? Ay, gusto ko yan kasi nakikita ko, na-witness ko kung ano yung routine niya. Sabihin mo. Bakit? May pag ganon. Ano nangyari? Siyempre, pinaka-struggle dahil malamig ang panahon, ang pinakakalaban mo yung lamig tapos mahirap pong maligo. Yun yung- ano na po, actually, minsan lang kami nagbe-breakfast kasi may nasa Korean culture daw nila na Hindi na hindi na nagbe-breakfast. Pagkagising, ligo lang. Diretso training ng morning. And you start training at what time? Ano ba talaga? pala. 10 minutes. Kailan pa naging 9 yung training natin? Nag-ayos ka pa ng sapatos ng 30. Ay nako, Naging 1 month ka na December ha. Hindi po sila talaga magkakasama sa isang kumpanya. After 10, may 2 hours po kaming na-practice either sa dance po or sa vocal. And then in the morning, self-study. Palang self-training. So 12 to 1 is the lunch, and then 1 o'clock the teacher comes. Opo. Okay, and then what do you study at 1 p.m. on? After meeting the teachers, may binibigay silang assignment. Parang school talaga siya. May assignment na kailangan namin magawa the Opo. next time. Next time. Kaya siya may self-time kami. May ano kami, tatlo yung main curriculum namin. So that's singing, vocals, dancing, choreo,
then recording. Diba, iba yung live, iba yung recording. Recording. So we have to have the skills of yung sa recording talaga. So, anong difference naman between what you went through in Hello K Idol sa pinagdadaanan nyo ngayon? Focus na talaga kami sa training. Alam mo yung feeling na akala mo magaling ka na. Tapos Oh, pero yes. nasasabon kami dito lagi. Nako, every time. So kasi dun sa Hello K Idol, parang ang nangyari kasi yun yung pinaka-challenges namin. So parang natuto din naman kami on the process, but yung pinaka-legitimate na process na ito talaga dapat yung gawin is this. So guys, imagining nyo yung mga pinerform namin doon, yung performance ni JP and Keen and Gion on the respective talagang forte. Solos? I was thinking na Mahusay na that time. parang they did good naman. Pero nung pin-re-evaluate kami, bagsak lang. Wow! At Okay. puro negative comments. Like, what negative comments? I'm sure a lot of our viewers, everyone thinks that they can be an idol and everyone thinks that they're good, which I'm sure they are naman. But, what are the comments na... tsaka parang, feeling mo magaling ka pero pagdating mo dito hindi. Opo. Ano yung mga naririnig ninyo? Sa akin po, you lack the basics. Di ba nag-aral ka naman I mean, you learn how to sing. Yes po. That's the exact thing. Yun Doon ang natin akala ko. napatunayan na sobrang iba ng Philippines sa Korea. That I know, because like we talk to other like academies, right? And what they're saying is that the way idols are taught how to sing in K-pop is way different from how Mariah and Whitney Houston breathe and sing. It doesn't mean that K-pop is better or Mariah Carey, pero it's just a different kind Iba of like talaga. way. Hindi man lang nila sinabi na mahusay ka, but not for K-pop. Wala po. Basta ang sabi lang po talaga sa amin, marami po talaga kaming bagay na naglalak kami. Kasi mga habits. Mga bad Like what? habits. Like what? Grabe, sobrang pansin nila yun. Opo, kasi sa bawat song namin, hindi lang sila nagko-comment na, wala ka sa tono dito. Hindi po sobrang busisi talaga. Parang, kunwari sa mga line mo dito, wala ka sa timing. That's so Korean though. Opo, That's so alam na Korean. alam po nila lahat yun. Exact point nung Opo. Yes, yes. And even like yung mga fingers, yung pitek pag sumasayaw, Naku po. napapansin nila yan eh. Oh, Yeah. So, kita doon. Sa pagkanta, yung pag pagkanta. nag-stamp ka, nakikita nila. Bawal Bawal mag-stop! po mag Ah. Sa mga So it's trainees either yung pag nag-stump ka, kinakabahan, Opo. or Oh. alam mo Bad habit. mawawala ka sa So, rhythm. inaano mo yung beat. Eh, paano kung gusto mo na sumayaw? Parang Depende Bruno kasi Mars. sa mood ng song yon. Opo. Pero kung ballad yung kinakanta mo, tapos nagaganong ka. Oh! Dapat nag-ano I ko lang na see. Sa atin mind. kasi it's a pattern, di ba? In the Philippines na okay lang kasi para to keep you safe. Mga Pero dito sway-sway, bawal yun. ganun. Bawal mag-sway? Siguro po pag ano yung kanta, upbeat, pag ano mo lang, pero pag kunwari ballad talaga siya, tapos sa simula pa lang ng kanta, tapos nag-stamp ka, sign po yun na parang hindi ka ready, hindi mo Hindi mo alam pinagandaan kung yung pasok mo. Opo. Ah. Bad habit. Bad habit. So, tinatanggal sa inyo yun. Tinatanggal. Okay, okay. Sa dancing naman, ano ang bad habits sa dancing yun? Professional dancer ka. I mean, you do dance sport in the Philippines. So, how is it different from what you're learning now? Para sa akin po, walang difference pagdating sa sayaw. Kasi the basics are the same po. Pero yung comment kasi sa akin nung pre-assessment kami, okay ako sa choreography, sa dances ng choreography, pero I still lack the basics po. Like the, Opo, ang like Kasi yun yung basics. the basics. alam ni Miss Green ganyan yung step namin ngayon. No, because for a lot of people who actually train in K-pop, you have to do 2 to 3 months of basic training and then before ka mag-aral ng choreography. Ganyan po. So yun. Now you know, guys. And yung basics na yun po, as in, yung nagtuturo rin po sa amin, as in, mga hip-hop na basics talaga, old school hip-hop, yung tinuturo para makuha namin yung lines, yung mga groove namin. Tapos, hanggang ngayon, hindi pa kami nakausad. Seryoso, bumabounce pa rin kayo hanggang ngayon? Oh my God! Kanina yung class namin, nasabi ng teacher na no use yung class natin ngayon since hindi pa namin ma-perfect yung Opo, yung basics basics. na tinuro sa amin. Babalik-balikan Yung na. parang onting mali lang nakita kasi, so sabi, we stop class. No way! But that's it's like something that I also learned from, like, of course, all of these years knowing about K-pop and how they train and everything. The Koreans put so much emphasis on Yolshim, hard work, and those things na parang sa atin kasi pag naturally talented ka, yun lang mas Okay gusto na. nila, yung naturally talented. Yung raw Dito, yung- they put more value and emphasis on hard work and training, di ba? And, working your way up than the natural talent. Which I think works. That's why ang laki ng K-pop because of that. Yeah. Kasi parang Filipinos, they're naturally talented naman. Pero hindi kasi sa atin i-emphasize ang training eh. Mga po. Parang pag magaling ka, sige, sabak ka na agad. Sa TV, Apo. sabak ka na agad sa ganyan. But here, no matter how good you are, 10 levels ka na sa pagkanta, you're still continuously learning how to
thing, tama ba? Ano naman ang parang best things that you have learned so far as a trainer? For me, isang important lesson that I've learned as a trainee, never skip the basics. Kasi yung basics is yung foundation mo to reach yung goals mo sa future. And without the basics, di mo maabot yun. O ikaw, Kin, anong tutunan mo? Oh, Gulay. Kumain ng gulay. Kumain lang. Actually, Pinapakain ko siya ng gulay pala, kaya kami nag-uusap. Matututong magugas ng plato. ayun. So do you guys share the same, ano ba? You are in a dorm? Apo. And then in that one room, you share the four of you, like 2 bunk beds? Hindi po. Bale, we let the old people in the room. Grabe naman yan. Tapos kami Old nasa sala. people? Hindi, mga... Yung Dorm? Apartment. Apartment. And yung apartment na yun is actually part of your scholarship, tama ba ko? Sobrang ganda. Opo. Ng apartment? Na Pang mayaman yan. Saka umiinit po yung floor namin, pang malakasan. Yung floor namin, heater kami. Kailangan naman talaga yun, di ba? Pag sa Korea na may Minsan po heater ginagawa talaga. naming dryer. Oh, tama. Laba po kami isang beses. Tapos Ayaw mo since ang yan. daming basa. Ginawa namin, inaon namin yung heater sa baba. Tapos nandun lahat ng Yung mga damit. And so, paano kayo ngayon, na parang in your daily life, no? Paano kayo nagsusurvive? Like, gumagawa na kayong gawaing bahay. You have to do it on your own. You have to wash your own clothes. Oh. Yeah, but actually it's easier kasi automatic yung wash. Yes, until matapos siya, di ba? Yeah. Hanggang mag-dry. But do you also spend money? Kapag lumalabas. Opo, pag Sunday, pag ano po namin. Pag day off namin. So, ano ginagawa niyo pag day off Ay, niyo? nako. Bahay Kumain. Ayoko na lang sabihin na si Gio. Nasa bahay lang. Baka ayaw niyo kasi gumastos. Yun. Lalabas ako next week. Manood Kasi, kami ng... Avengers, ang luma, ang late na nun, ha? Pero actually, I just wanna say, no matter what, hardships you go through, kung ano man yung mga negative na marinig nyo or yung mga negative na naisip nyo, at the end of the day, you are one step ahead of everyone else just because you're here and having this opportunity. At ilang taong manonood ngayon ng vlog who would want to be in your position. So you always have to think that you are blessed and you are here for a reason. I don't know, ano bang plano sa inyo after? Papunta na tayo sa mga controversial questions. Ano bang plano? Are you gonna be part of RBW at the end of this? Abangan nyo po sa susunod na kabanata ng Look Idol. Idol. Iba na. Hello, Kring Idol. Ay, okay, ako pala. Malalaman nila kung ano mangyayari sa inyo sa inyong exclusive vlogs on View. Guys, they actually have a new show on View that follows their journey here in Korea. So please don't forget to watch that on View. I'm promoting you, View, for free. And hindi lang yun. By that time din, makikita nyo na yung what's inside RBW. Oh, yes! Kasi hindi niyo ako pinapasok, mga buset kayo. I was kasi- expecting na makapasok, pag di ako nakapasok. So, makikita nyo doon yung mga teachers namin, yung experiences. Saka ano talaga yung pinagdadaanan niyo sa loob, diba? And after this experience, whether makapasok kayo or not, we don't know diba? But what is your goal? Like, what do you want to happen after this? So, JP? Ako, personally gusto ko, if ever na magkaroon ako ng chance sa RPW, gusto ko talagang ma-experience yung K-pop quality ng music video. Yung music, grabe, ang dream ko talaga yan. Tapos, kung hindi naman papalarin, gusto ko mag-pursue pa rin ng music sa Pilipinas. Yes, like what? As what? Siguro solo artist. Solo. I mean, yeah, okay. How about you, Kim? Ako, sa ngayon, aim ko lang talaga mag-improve. Okay. Yun lang talaga yung habol ko. Good mindset. I'll leave it up to whatever happens na lang. Siguro kay God kung ano mangyayari after ko mag-improve, kung saan man ako mapupunta. Bakit ka dinala dito, ano? Yun Yes. Basta ang focus ko muna ako to make myself better than the last. That's nice. That's very good. How about you, Kim? How about you? Dear Ate Charo. Ikaw, Kim. Sa akin naman po, syempre yung pinaka-goal ko, bukod ko sa mag-improve, syempre yung makapasok po talaga sa RBW bilang trainee, ganyan. Isa din to sa dream ko talaga. Gusto kong kumanta ng isang OST ng kahit drama or kahit movie, ganun. Saka last na po talaga, go on. Okay lang, the more dreams, the Go merrier. on, kung nanonood ka, go on. Sarang joke lang, pero gusto ko po siyang do it. Nakita lang namin sila kanina. Opo! Baby ko. Hindi, Wow, baby daw. Wow. Joke lang po. Hindi, pero idol po kita. Sana makado it po. Kaya hindi ko yung pinakabata. hindi sila obvious eh. Pag nakikita, uy! Oh my God. Tapos magtatakbuhan kami sa kwarto namin. Nakita namin siya. Nagpa-fanboy So pa rin. one of the perks of training here in Korea, you actually get to hang out with C. How about you? Kim? Interact. What's your goal?
Ako naman, ang goal ko talaga is, yes, yung improvement din. Kasi talagang never ko pang parang na-experience tong ganito. Although kahit before pa, gusto ko nang parang mag-improve sa performance. Tsaka, performing industry talaga din eh. Kasi parang doon ko na itakas yung sarili ko out of all the problems na na-experience ko. Kasi paano ko gagawin, di ba? And now na nandito ako sa Korea, I believe naman yung pagiging idol, ano yun eh, hindi naman lagi dapat sa Korea, sa pagiging pogi, sa pagiging skilled lagi, ganon. Ako gusto ko talaga maging idol, yung makikita nila yung buhay ko, then yung may inspire sila doon. All throughout. So, ako para ngayon, kahit hindi ako magaling kumanta at sumayaw, gusto ko makita nila yung growth ko, para kapag napanood ng tao, uy, kaya ko rin pala. Yuki Kanay po para sa Senado. Sinado pa uli, May 13. Final message for your fans, for your family, for all the viewers who probably, I'm sure some of them haven't heard of you. Maybe hindi sila nakanood ng Hello K Idol. This is your chance to watch their journey on Hello K Idol. But any message for all of the viewers out there? Debbie. Na hindi showbiz, yung totoong galing sa pusong message. Ma, mas nakita mo. Baka may mga nag-iiyakan na dito. Ay, abangan nyo po. Oh, my sister, my grandfather, my mother, I miss you guys. Abangan nyo kung sino yung pinaka-umiyak sa amin. Ayun. Kung akala nyo, alam nyo na. Nagkakamali kayo kung sino yung iyakin sa amin. Ikaw, what's your message? Ako na lang. Oh. Siguro sa mga sumusuporta po sa amin, lalo na sa amin po, maraming salamat po kasi kahit nandito na po kami sa Korea, walang sawa yung suporta niyo sa amin. And sa family ko naman, miss ko na kayo. Miss ko na rin yung champurado. Very OFW yung segment nito, ha? 1 month pa lang Pagpadala tayo sa LBC, ganun. ng champurado. Padala pa pa Western Union, yes, team. Sa akin po, marami kasi kung nagme-message din po sa akin. Nakakatuwa lang po na kahit kasi nandito sila, nagbibigay din sila sa akin ng lakas. Parang, kasi syempre naka-homesick po talaga lalo malayo ko sa family ko, ganyan. Yung family ko po nagme-message sila sa akin. And yung mga fans po. Iyak siya ng iyak. Hindi naman, pero may mas grabe. Pero thank you sa inyong lahat dahil pinapalakas na yung loob ko. Although may mga days talaga na feeling ko talaga na parang mali lahat ng ginagawa ko. Yung pa hindi sa training po namin parang hindi ako magaling, parang ganun. Pero dahil po sa mga message niyo, tumataas po yung confidence ko. Saka naalala ko kung bakit ba ako nagsimula, kung para saan ba itong ginagawa ko. So, mahal ko kayo. Yay! And Yuki. Ako naman sa Heroes and Clovers, maraming salamat sa inyo. Dahil na rin sa inyo talaga kaya ako to ginagawa, alam niyo naman yan. At sa aking Zero to Hero Brothers, intayin niyo ang pagbabalik ko at magka-comeback tayo ng malupit. Yes, message. Meron kang pahabol. Ayan. I just wanna say thank you rin sa lahat ng sumusuporta sa amin. And sa Gian Believers and sa Giyomis and to my family. And sa lahat ng naniniwala rin sa akin. I'll do my best to make you guys proud. And ayun, don't stop believing in yourself and always follow your dreams. And we'll see each other soon. Subukan mo. Ako naman, hindi kasi of course, may final message para sa pagtatapos natin, no? I just wanna say, kasi for everyone watching, I've seen these guys' journey. From nag-audition sila hanggang, alam mo yun, sumali sila sa show, nanalo sila, and up to here, I'm very happy na makita kayo doing well. And I think what I just want to say is that no matter what happens, always remember that you are here for a reason. And this opportunity, ang haba ng buhay natin, di ba? So this is like a blip in your life. Siguro when you're 30, 40, 50, 60, 70, if you look back, parang ang liit na bagay lang nito. But actually, it's a stepping stone to where you are going in the future. And there's a reason why you are chosen here. So I hope that you guys will use, kung ano man mangyari, mapasok man kayo bilang idol or hindi, I hope that you will use this experience for, to inspire other people. Napaka-showbiz nun. But, that's the only way that you can change the world, diba? That's the only way that you can actually make a difference in other people's lives if you actually live a good life and if you actually find your passion and live it, like live life to the fullest, be the best version of yourself. And with that, so thank you guys for joining me. Sa akin pa rin po yung button niya, wag kay Ate Chris. Hanggang kagawad lang po ang takbo ko, no? Siya po, senador. So, thank you guys for joining me tonight. Thank you. Actually, thank you guys for meeting up with me. Thank you rin po. Thank you. Pero mas busy ako. Charot! I hope you guys are enjoying. And if you guys have any questions for these guys, please follow them on their Instagram, Twitter, and
Please leave your comments here on the comment section. And if you like this video, please like, comment, and subscribe to this channel. And follow me on Facebook, Instagram, and Twitter. I'll see you guys next time! Thank you! 안녕하세요. 감사합니다!